Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, "Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Elwakim na anak ni Helsias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong pangalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-ibig ng Diyos o sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagpalang araw sa inyo mga ginigiliw na kapatid. Ito po muli si Archbishop Rex Andrew Alarcon ng Archdiocese of Cáceres at ng Episcopal Commission on Social Communications. Inaanyayahan ko kayo na pagnilayan natin muli ang salita ng Diyos, salita ng buhay. At sa linggong ito ay mula sa Matthew chapter 16 verses 13 to 20. Ito ang pakikipag-usap ni Jesus sa kanyang mga alagad.
At tinanong niya ang kanyang maalagad, sino ba ang anak ng tao? Sabi ng mga tao. At sabi nila, ayon sa kanila, ang anak ng tao ay si San Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. Ang unang tanong na ito ay parang tanong sa loob ng classroom, di ba? Pag tinanong tayo, sino ba si Jose Rizal? Sino ba si Mahatma Gandhi? Sino ba si Ninoy Aquino? At maaari nating sagutin ang tanong ayon sa ating nabasa. Ayon sa aklat, ayon sa author na ito, ayon sa aking pananaliksik, siya ay ganito, no? Subalit merong pangalawang tanong si Jesus at ito ay masasabi nitang ibang level. At nung tinanong uli ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang katanungan ay hindi na lamang information na nanggagaling sa iba, kundi ito ay katanungan na tinatanong ang personal na pagkakilala. Kaya para sa inyo, at ang sumagot ay si Pedro at sabi niya, ikaw ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ito ay sagot na galing sa personal encounter, personal knowledge. At ito din ang hinihingi sa atin na ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at sa banal na santatlo ay hindi lamang ayon sa ating nabasa, hindi lamang sa mga sinabi sa atin, kundi ayon sa ating personal na karanasan. A fruit of a personal encounter with Jesus our Lord and with God, the Blessed Trinity. At dito, ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ni Jesus kina Rizal, Gandhi, at Ninoy Aquino. Ang ating mga nabanggit ay mga historical figures na wala na, namatay na. At yung mga historical figures ay maaari nating pag-aralan. Or maaari silang maging modelo na, gagayahan ko yung katapangan. Pero ang Panginoon, si Jesus, ay higit pa sa isang historical figure. Hindi siya tao from a distant past. Siya ay buhay. Siya ay Panginoon. You are the Christ, the Son of the living God. So, hindi lang siya ay nasa sa atin. He is present in our time. Siya ang anak ng Diyos na nagbabago sa atin, nagpapatawad sa atin, kasama natin, at He transforms and heals us. Ito si Kristo. Siya ang nakakasama natin sa pagdarasal, sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya, you are the Christ, the Son of the living God. Buhay si Jesus. Buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. At sana patuloy na lumago ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesus. Hindi lamang mula sa ating mga nabasa, hindi lamang sa ating mga narinig, kundi mismo sa ating personal na karanasan. At sa araw-araw na pamumuhay natin, maramdaman natin ang kamay ng Diyos. Maramdaman natin ang yapos ni Jesus, ang kanyang pagpapala at ang kanyang pagpapagaling. At sana hindi tayo mawala ng pag-asa sapagkat si Jesus ay buhay, si Jesus ay kasama natin. At nang ito ang sinagot ni Pedro, anong sinabi ni Jesus? Hindi tao ang nagbigay sa inyo ng kaalaman niya, kundi ang aking Ama. And this is the gift of faith. Ito ang pagkakilala na kaloob ng Panginoon. The grace of knowing the Lord, of encountering the Lord. Ay sana mag-alab sa atin, tanggapin natin ang biyayang ito. Maraming salamat mga ginigiliw na kapatid. Patuloy nating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay.